Sumainyo ang Panginoon. Katulad po ng pinamanig natin noong nakaraang linggo sa dakilang kapistahan ang muling ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo na ang kapistahan ng Kristong Hari ay ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. So, ang unang linggo naman na Advento ay ang unang araw para sa panibagong taon. Kaya ako para sa kalendaryo ng simbahan, ulit ko kalendaryo ng simbahan, ngayon ay 2025. So nagsisimula ang ating bagong every year sa araw ng linggo. At yun ay sa unang linggo ng Advento. So bahagi yun ng pagkilala na makita ko natin sa paanyaya ni pinahayag ni Jesus na mayroong tema katulad ng mga huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Paghahanda. Ang dalawang bagay ang nais natin bigyan ng pagninilay para sa atin na ito. Una, ito ay binigyan ko rin ng pansin ng nakaraang linggo. Pero hayaan mo kung lalo natin palalimin. Ano yun? Yung kagalangan. Hindi tao. So pinamanig nito natin kapag pinag-usapan natin ang huling panahon o ang katapusan ng daigdig, ang paggunaw ng mundo, alam natin na dalawa pwedeng mangyari. Yung sarili natin kamakayan o yung tinatawag natin yung final judgment. Yung ang mundo ay magtatapos. Bahagi yun ako sa ating pinamanig sa ating sa Ebanghelyo ngayon, isang bukas natin, ito yung mga mangyayari. Mahihimatay sa takot ng mga tao. Hindi para tayo takutin ni Jesus. Kaya may hindi nananakot sa Jesus sa atin. Ngunit alin, para hindi namin maunawaan ang mga pangyayari ito at kung sige alin, maging magalak tayo. Bakit? Kasi nalalapit na ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Sabi mo, kung paano natin maiintindihan na katapusan ng daigdig ay magdulot ng kagalaman. Si Santo Jesus, magdala kayo sapagkat nalalapit ng paghahari ng Diyos sa iyo. Kaya napakahalaga na makita natin na napakahalaga na maipanlawa natin. So kapag sinabi natin makikita lamang natin at mararating natin yung kaisipan na nagkakalak tayo kasi naiintindihan natin. Kaya napakahalaga yung pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Hindi gawa ng ako, madali yung manakot. No? Yung mga bata, okay yun. Takutin nito kasi mga bata pa, mahirap ako isang pag-unawaan. Pero kung tutusin ko, kapag yung bata ay nasa edad na ng 7, pataas. Yan ang tawagin namin yung 7 and 8 supervision. Para po sa ating mga mananampalatayang Kristiyano ng Katoliko. Pwede po nang turuan yan, 7 taon pataas. Dapat ito na paliwanagan natin. Bakit? Kasi doon lang natin makikita yung kaganapan na ang ahantong sila sa kagalakan na nalalapit na yung paghahari ng Diyos. Kasi kung tamang-tama ang pagbabasihan natin,
kung bakit sumusunod ang tao kay Jesus. Pag nawala na yung kanilang kinakatakutan, wala na rin. Kaya kung isa may makikita tayo na nung bata pa, masunurin, magaling. Pero nung nawala na yung kinakatakutan niya, namatay na yung tatay niya, namatay na yung nanay niya, salbahe na. Bakit? Kasi yung pagsunod niya ay out of fear. Hindi out of doubt. Hindi out of joy. Pero para marating natin, nasabi natin, ay yung pagkilos natin is out of joy, naiintindihan niya. Kaya napakahalaga ho yung pagpapaliwanag kung bakit natin tinutumunan yung panawagan ng ating pananampalataya. Kaya po yung panawagan sa mga magulang na tawagan ay maturuan ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo tungkol sa ating pananampalataya. Mabigkas ninyo yung pananampalataya natin, hindi ma-articulate natin yung ating pagtugon sa panawagan ng may kapal. May paliwanag natin para kapag namin talaga natin makita na yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay gawa ng kagalakan. No? Sigurado tayo ay mapupuno ng kagalakan sa tulad ng unawaan natin na kahit na yung pagdating ng katapusan ng daigdig ay ang panahon na kung saan makikita natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga. Kaya ngayon ang sinabi ko sa unang pagbasa, katwiran ni Kristo. Hindi lang pwedeng sabihin natin na yan kasi nakagawian. Hindi. No? We need to explain. Nais natin ipakita na ito talaga yung katwiran ng ating pananampalataya, lalong-lalo na sa higit na pagkilos ng ating Panginoong Jesucristo. Mula po sa tinatawag natin historia ng ating pagliligtas. Kahit na magsimula ka ng kwento ng Evangelio, mula sa orihinal na plano ng Diyos at sa dulo ng orihinal na kasalanan. Kaya napakalaga ko, lang, sabi lang natin, may extra effort sa atin. Yung pananako, madali lang, ahawak ka lang ng walis, ahawak ka lang ng sinelas, walang dapat na kanta. Pero sabi pa, pangpata lang yun. Kinakailang makita rin natin yung ating paglago. At kung tutusin, hindi yung makadiyos ng pananako. Pangbaga lang yung nagalit. Yun ay bahagi yun na kung saan yung makita natin. Hindi ko yun yung pamamaraan na ginamit na Jesus para sa atin. Yun ay pamamaraan na tutusin na kami ng kalaban ni Jesus. Kaya napakahalaga na makita natin na ang katapusan ng daigdig ay tunay na kagalapan ng pagliligtas ng Diyos. At kapag po nakita natin yun, at nakita natin yung kagalakan na tayo ay pasado na sa higit na pagpapaliwanag ng ating pananampalataya sa mga tao naging bahagi ng ating buhay. Kaya po, pasensya na kayo kung mahaba akong magsalita. Kasi baka mamaya tanungin ako ng Diyos. Hindi mo naman tinuturuan ang mga pangyayari mo. At baka kayo tanungin kayo ng Diyos. Pagdating ng katapusan ng daigdig, baka hindi ninyo tinuturuan ang inyong mga anak at ang inyong mga apo ng tungkol sa ating pananampalataya. Okay lang yan kapag sinabi natin, hindi naman sila nakinig. Pero at least naturuan nyo. No? Hindi na ninyo responsable kung hindi kayo pakinggan. Pero ang mahalaga yan
tinuruan ninyo na alin na makita nila na ang katapusan ng daigdig ay kaganapan ng pag-iligtas ng Diyos sa atin. Pangalawa, huwag kayong magumon sa katakawan. Hindi naman yung masama malakas kumain. Bahagi yun. May mga tao mas malakas kumain kaysa sa iba. Yung mga lalaki mas malakas kumain niya kaysa sa babae. Yung mga manual laborer, mas malakas yung kumain kasi nag-exert ng force. Bahagi yun. Ano yung masama? Magumon sa katakawan. Ang ibig sabihin niya, pusong ka na, kain ka pa ng kain. Ay, yun ang katakawan. Bakit? Bakit masama yung katakawan? Kasi magiging manhid ka na. Magiging manhid ka na kapag busog ka palagi. Magiging manhid ka na. Ang titingnan mo na lamang ang iyong sarili, hindi mo na makikita yung katatayuan ng ibang tao. Kasi ang titingnan mo lamang ay ang iyong sarili kapakanan. At ibig sabihin, makita mo natin, kalimitan mo ng sakit. Wala namang namatay sa atin sa kulong sa Pilipinas. Wala ka naman napakita na namatay sa kulong. Excuse me. Namatay sa katakawan. Marami. Mga namamatay sa panguno. At kalimitan na unang sakit natin ngayon ay sakit bakit gawa ng katakawan sa asukal. May mga diabetes. Kaya nag-ingat na. Nag-ingat na. Gawa ng may diabetes. Katakawan sa taba. Katakawan sa mga maaalat. At marami ng mga sakit. Kumisan ano ng mga sakit namin. Sa sobra natin pagkain ng mga bagay na susunod. Dapat yan, balansin lang. Balansin lang dapat yung pagkain natin. Pero yun, no? Ano ba? Yung mag-ingat kayo sa namalulun sa kalasingan. Hindi naman pinagbawal ng Diyos ang uminom ng alak. No? Kung inyong maalala, ang unang himala ni Jesus ay ang gumawa ng alak sa isang kasalan with the request of his mother, ang Mama Mary. No? So, unang himala ni Jesus at sa pamamagitan pa ng mahal na Birhen Maria na alin, nagawin ni Jesus ang tubig na maging alak sa kasalan. Kasi kaiyan ng pamilya ang mabubusan ng alak sa kasalan. So hindi mo masama uminom ng alak. Ang masama yan ay magumon sa kasalan. Bakit? Kasi kapag ikaw ay magumon sa kasalan, wala nang ginawa ang Diyos, no? Na araw na hindi ka lasing, ay alin, kung minsan kapag lasing ka, hindi mo na alam yung ibang mga ginagawa. Hindi mo naman magagawa kung hindi ka lasing. Wala ka na sa bisyo. Hindi mo na malalaman kung ang pinagagawa ay tama o mali. Bahagi mo na kung saan ay kinakailangan na pag-ingatan natin. So ito pong dalawang ito, kung sila mga halimbawa lamang ng mga bagay na alin na tayo ay tulad ng pinamanig sa banal na kasulatan na natuon ang ating pansin sa mga alalahanin ng daigdig na ito. Katulad po yung bawa ng ibang uri ng addiction, lalong-lalo na drug addiction. Bawal talaga. Pero maraming klase ng addiction. Ano yun? Kahit po yung computer, yung cellphone,
tinatawag mo yung mga anak mo, kakain na, ayaw ayaw pumunta bakit? Ay nasa harapan ng computer, kundi kaya nasa harapan ng cellphone, ay kakain na, nagugutom, nalilipasan ng gutom, bakit? Kalalaro, ay bahagi yun. Kasi bakit? Nalibang. Addiction o yun. Pag-ingatan natin kapag ganyan ang mangyari. Ano ba? Sa sex. Sa tinatawag natin gambling. No? Lalo-lalo na rin. Mayroon na tayo na yung tinatawag na online gambling. No? Ay nagnanakaw para lamang may pagtaya. No? Mga bagay na kung saan yung nakikita ko natin. Yung pagiging marites. No? Umaga-umaga na ay nasa kapitbahay na ipagkismisan. Sunog na yung sinaing. No? Ay nandun pa sa ipagkismisan. Ay pag-ingatan natin bakit itong mga bagay na ito ay sabi nga natin pamamaraan ng demonyo natin, mag-distract tayo at tayo libangay. Ang demonyo mahilig manglibang yan. At talaga na sabi ko, kapag tayo ay nagumon, sabi tinatawag natin addiction, tulad ng mga nabanggit ko at maraming pang iba, ay kahit na gusto mong sumunod kay Jesus, kahit na gusto mong harapin siya, hindi ka makaalis. Tulad ng halimbawa ng bata na naalik sa paglalaro sa computer, tinatawag ng nanay na kakain, hindi makaalis sa bakit. Naalik na no? Gusto sumunod sa nanay, pero hindi pa kasunod. Bakit? Nalulun na. No? Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na yan. Sabagat may mga bagay na inaagaw ang ating atensyon sa pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa. Kaya kung minsan nakikita na kahit ang trabaho, may mga taong trabaho na trabaho, nakalimutan na ang Diyos, nakalimutan na ang pamilya. Addiction yan. Tayo ay nilalayo sa tunay natin yung uli na sabi nga natin sa daigdig na ito, we are just passing by. Tayo ay naglalakbay lamang. Dumadaan lamang tayo sa daigdig na ito. At ang tunay natin patulungan ay sa natin. At kapag tayo nalibang, baka makalimot tayo sa tunay nating direksyon ng buhay na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ito kung dalawa ito. Bahagi ng ating paanyaya na ipinahayag ng Purong Kapal na nawa matutunan natin ang